sa inyo lahat. Samahan po ninyo ako sa sandaling panalangin. Pagtagubili natin sa Panginoon ang gawain natin ngayong umaga. Panginoon, bigyan mong inspirasyon ang pagbubulay ng iyong mga salita. Hayaan mo ito'y pakinabangan ng bawat isa. Mula sa pinakabata sa amin hanggang sa pinakamatanda sa amin ay lubos na pagpalain ang aming pagbubulay ngayong umaga. Ang iyo pong masaganang pakikipisan ang aming hinihiling. Pagpalain mo kami, Panginoon. Tinatanggap po namin ang lahat ng biyayang nakalaan para sa bawat isa sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sundan po ninyo ako sa aking pagbasa sa ating teksto ngayong umaga. Matatagpuan sa Lucas, Kabanata 2, mga talatang 8 hanggang sa mga sumusunod. Sa lupaing dingyaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang ating pong sabang umaga ay unang binalak na gawing online. Pero dahil napakasama po ng internet connection, alinmang lugar yata sa Pilipinas ay merong mahinang internet connection, kaya minabuti ng mga kamanggagawa na gawin na uling face-to-face ang ating sambang umaga. Ngunit alang-alang sa inyo na hindi maka-participate ng face-to-face, hindi maka-alis ng kanilang mga tahanan, ang mga kapatid na mga nasa ibang bayan at ibang bansa, ay minabuti naming i-record ang lahat ng mga pagbubulay sa buong Kapaskuhan ito. At ang tema ng sambang umaga ay tungkol sa mga damdamin ng Pasko. Ano ang mga emosyong nangibabaw sa mga tauhan ng unang Pasko? Paano nila dinama ang pagdating ng ating Panginoon? Ano ang mga damdaming nangibabaw sa iba't ibang karanasan nila sa pagsalubong sa ating Panginoon? Alam kong mahirap ang gumising ng maaga. Ngunit ihanda natin ang ating sarili sa 9 na umagang pagsamba. Salubungin natin ang Panginoon. Maaga tayong gumayak at palagi nating ilagay sa ating puso ang pagkauhaw, katulad na sabi ng salmista David, "O Diyos, ikaw ay hahanapin kong maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman. Early in the morning, I'll rise up and seek thee." Kasabikan natin ang Panginoon. Gumising tayo at manabik sa Kanya. At pihong katatagpuin tayo ng Panginoon kapag kaandiwa natin ay palaging nananabik sa Kanya. At ngayong umaga, ang paksa ko'y tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan ng Pasko. Ang pagdating ng Panginoon ay may pangakong kapayapaan. Hindi ko sinasabing kapayapaan, kundi pangakong kapayapaan na maaaring maranasan, ngunit maaari rin namang hindi.
Sabi ng mga anghel, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan. Peace on earth. Hindi ba yan ay isang napakalaking pangangailangan ng mundo ngayon? Hindi ba yan ang hinahangad ng marami ngayon? Kapayapaan nawa ay dumating sa sanlibutan. Ngunit alam natin na napakailap ng kapayapaan. Katulad ng sinabi sa Jeremias 6:14, kapayapaan, kapayapaan, ngunit walang kapayapaan. Sa New Living Translation sinabi, they offer superficial treatments for my people's wound. They give assurances of peace when there is no peace. Marami ika ang nangangako ng kapayapaan, ngunit hindi naman dumarating ang kapayapaan, o kuminsan kung dumating ay panandalian lamang. Papaano natin mararanasan ang kapayapaan? Si Jesus ay minsan ay tinawag na prinsipe ng kapayapaan. At ako'y naniniwala na kaya siya'y tinawag na prinsipe ng kapayapaan sa tatlong dahilan. Una, dahil ang kanyang pamamahala, ang katangian ng kanyang pamamahala ay kapayapaan. Sabi sa Isaiah 9:6, at maaatang sa kanyang balikat ang pamamahala. Sa makatwid, si Jesus na hari o prinsipe ng kapayapaan ay magtatatag ng isang kaharian na ang unang katangian ay ang kapayapaan. Lahat ng makakasama niya sa kanyang paghahari, lahat ng mapapasailalim sa paghahari ni Kristo, ang magtatamasa ng kapayapaan, dala ng kanyang kaharian. Kapayapaang walang maaaring sumira o kapayapaang walang maaaring umagaw. Ang trono ni Kristo ay trono ng kapayapaan. Itataguyod niya ang kapayapaan sa kanyang kaharian. Padalawang dahilan, kaya ako naniniwala na siya'y prinsipe ng kapayapaan, ay dahil ang misyon niya ay magdala ng kapayapaan. Nais ng Diyos na isaayos ang mundo na puno ng kaguluhan at punuin ito ng kapayapaan. Naparito si Jesus para sa katuparan ang misyong yan, ang magdala ng kapayapaan sa sanlibutan. Siya lamang ang makagagawa niyan. Sa isang latalain ay sinabi, God longs to transform our chaotic and hateful world into a world filled with His grace and peace. Pantatlong dahilan kaya siya tinawag na prinsipe ng kapayapaan. Sapagkat walang kapayapaan hiwalay sa Kanya. Apart from Him, there is no peace. Hiwalay sa Panginoong Hesus, walang makapagtatamo ng tunay na kapayapaan. Ngayon, para maging maliwanag ang usapan natin sa loob ng kalahating oras, gusto kong saliksikin natin ano ang ibig sabihin ng kapayapaan. Merong tatlong diksyonaryo na nagpaliwanag ng ibig sabihin. Una, sabi niya, peace is a stress-free state of security and calmness. Ito daw ay isang estado na walang kaligaligahan, panatag, at kalmado. Sabi niya, that comes when there is no fighting or war, everything coexisting in perfect harmony and freedom. Kapayapaan daw, o kapanatagan, dahil walang pag-aaway, walang digmaan, at lahat ay nabubuhay na merong ganap na harmony o pagkakasundo-sundo at kalayaan.
Ito medyo sa punto de vista ng lipunan, sabi, it is a concept of societal friendship and harmony in the absence of hostility and violence. In social sense, peace is commonly used to mean a lack of conflict and freedom from fear and violence. Kapag tayo malaya na sa lahat ng away, digmaan, salungatan, yet dumarating ang kapayapaan. Sa simple definition, peace is freedom from disturbance. Kalayaan sa ligali. Sabi ng iba, peace means tranquility and calmness. Ngayon, parang lalong humirap unawain yung isang salita lamang na peace. Base sa definition, paano natin makakamtan ang pangmatagalang kapayapaan sa sarili, sa pamilya, sa lipunan at sa mundo? O kahit sa iglesia? Kapag walang conflict, kapag mayroong perfect harmony, calmness, and tranquility. Ngayon, sa Biblia, uugatin natin kung bakit naging mailap ang kapayapaan at papaano ito matatamo. Una, matatamo lamang ito kung may pagkakasundo sa Diyos o reconciliation with God. Nagkaroon ng kaguluhan, ng digmaan, ng salungatan, ng pagkamuhi mula nung ang tao ay nagkasala at idiniklarang kaaway ng Diyos. Sabi sa Roma 5:10, babasahin natin itong susing teksto natin ngayong umaga. Dati, sabi sa talatang 10, tayo mga kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak na ang pagkaligtas natin sa pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus sapagkat dahil sa Kanya tayo tinanggap ng Diyos na kaibigan niya. Sa Tagalog ay hindi na-reflect yung ideya ng reconciliation, kundi sinabi tinanggap tayong mga kaibigan. Pero sa Ingles, for if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. Para matamo ang kapayapaan, kailangan munang ang tao at ang Diyos ay magkasundo, reconcile. Paano magkakasundo ang Diyos at ang tao? Isinakatuparan daw yon sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus. Dahil nga ang Diyos at ang tao ay merong hostile with each other dahil sa kasalanan, kailangan merong pumawi ng galit ng Diyos para magkasundo. Hindi ba? Sa pagkakasundo, kailangan munang mapawi ang galit. Hanggat naroon ang galit, walang pagkakasundo. Ngunit paano mapapawi ang galit ng Diyos sa kasalanan? Si Jesus ay ibinigay bilang handog. Sa English, tawag doon ay propitiation, pampalubag loob. Para mabawi ang galit ng Diyos sa kasalanan. Kasi nais ng Diyos na makipagkasundo sa tao, kailangang ialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa pamamagitan ng kanyang perfect sacrifice ay mapawi niya ang galit ng Diyos sa kasalanan. Sa gayon, maaari nang makalapit ang tao sa Diyos. Kailangang merong gawin sa pagkakaalit. Kailangang matapos yon. At yun ay tinatawag ng Bibliang reconciliation with God. Hindi natin magagawa ito sa sarili lamang natin,
kundi ang Diyos sa kanyang biyaya ang lumapit sa tao sa pamamagitan ni Jesus. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Mali ang pagkaintindi natin sa kasalanan at mali ang pagkaintindi natin sa galit ng Diyos. Minsan iniisip natin na para mapawi ang galit ng Diyos sa kasalanan, kailangan lamang nating lamangan ang paggawa ng mabuti, magsimba paminsan-minsan, maglimos kung kailan maibigan. Iniisip nating peace na tayo, Lord. Ngunit, kung ganun lamang kaliit ang galit ng Diyos sa kasalanan, bakit kailangang pahirapan si Jesus ng napakatindi hanggang sa kanyang kamatayan sa krus? Ang paghihirap ni Jesus sa krus ay ekspresyon ng galit ng Diyos sa kasalanan. Malaki ang galit ng Diyos, kaya malaki rin ang kabayaran ni Jesus. Ang walang hanggang apoy ng impyerno ay kapahayagan ng galit ng Diyos. Kung kakaunti lamang ang galit ng Diyos sa kasalanan, siguro ang maghapot magdamag na ang kaluluwa ng tao ay nasa impyerno, sapat ng kabayaran. Pero bakit hindi namamatay ang apoy sa impyerno? Dahil yun ay sagisag at kumakatawan sa walang hanggang galit ng Diyos sa kasalanan. Kaya walang hanggan ang kaparusahan sa kasalanan. Ang pag-iisip na ang kaunting kabutihan ay sapat na makabayad para mapawi ang Diyos ay isang malaking kamalian. Ang kasalanan ay isang seryosong bagay na hindi maaaring palagpasin ng Diyos. Kaya dahil imposible ngang palagpasin yon, ay nilunasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Alam ba ninyo na ang maligtas ay nangangahulugang maligtas sa galit ng Diyos? Yun ang ibig sabihin ng maligtas. Hindi maligtas kay Satanas. Kasi wala namang kakayanan si Satanas na ibulid tayo sa impyerno. Ang Diyos lamang ay may kakayanang magbulid tayo, magbulid sa atin sa walang hanggang kapahamakan. Kaya, paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kung makikipagkasundo tayo sa Diyos. Reconciliation, sabi sa 2 Corinthians 5:19, sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya, na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang pagkakasundo. Alam po ba ninyo na sa tuwing ipinapangaral ang Ebanghelyo, yun ay mensahe ng Diyos para makipagkasundo sa tao. Iniaalok ng Diyos ang pakikipagkasundo sa tuwing inaalok niya ang kanyang anak bilang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang paraan para makaligtas sa galit ng Diyos, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Sa pamamagitan ng iisang handog, doon lamang mapapawi ang galit ng Diyos sa ating kasalanan. Ang krus ang pwede nating panganlungan. Kung walang handog sa kasalanan, paano tayo makatatakas sa galit ng Diyos? Kung paano walang nakatakas nung panahon ng baha, sino rin ang makakatakas sa galit na darating, sabi ni Juan. Sabi ni Jesus sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Nananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kahit na napako na si Jesus sa krus at naialay na ang kabayaran para sa kasalanan,
ang isang taong tumatangging sumampalataya kay Jesus ay nananatili sa puot ng Diyos. Tanong ko sa iyo, paano mo matatamo ang kapayapaan kung ikaw ay nasa ilalim ng puot ng Diyos? Alam po ba ninyo na ang pakikipagkasundo ay dalawang panig palagi? Kahit ang Diyos ay nakikipagkasundo, kung hindi naman tayo lumalapit sa Kanya para manimbalik, ang pagkakasundo ay hindi matatamo. Kaya, kailangan nating tugunin ang panawagan ng Diyos para ang rekonsilyasyon ay magkabisa sa ating buhay. May panawagan, makipagkasundo sa Diyos. Sabi sa English, we are therefore Christ ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Be reconciled to God. Ang Ebanghelyo panawagan para makipagkasundo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng salitang manumbalik. Yan ang ibig sabihin ng salita sa Bibliang manumbalik. Manumbalik. Sabi ng Diyos, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Hanggat ang tao hindi nanunumbalik sa Diyos, ang kapayapaan ay hindi niya mararanasan. Siya mananatiling kaaway ng Diyos at mananatili sa puot ng Diyos. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay nag-umpisa na. Yun ay magkakaroon ng katuparan kung ang isang makasalanan ay manunumbalik sa Diyos. Sabi ng Biblia, kung lalapit ka, lalapitan ka niya. Kailangan nating manumbalik na may pagsisisi. Yun ang ibig sabihin ng manumbalik. Lumapit sa Diyos na may pagsisisi. Minsan ay inaakala natin pag nakapanalangin ng pagtanggap, ang tao iligtas na. Hindi po. Hindi ang panalangin ng pagtanggap ang nakapagliligtas sa tao. Ang nakapagliligtas sa tao ay ang kanyang tunay na pagsisisi at pagsampalataya, at ang pananalangin ay kumakatawan sa dalawang yon. Ibig sabihin, ang panalangin ng pagtanggap ay walang bisa at walang kabuluhan. Kung hindi muna naranasan ang dalawa, ang magsisi ng kasalanan at ganap na manalig kay Jesus. Paano mo matitiyak na ganap kang nagsisi at sumampalataya? Ang pagbabago ng buhay ay palaging tanda ng tunay na pagsisisi. Ang pagbabago ng buhay ay palaging may kaakibat na pagtalikod sa masama. Kaya nga tayo nanunumbalik sa Diyos ay tumatalikod na tayo sa masama at bumabaling na tayo sa Diyos. Padalawa, para matamo ang kapayapaan, ay kailangan merong pagsuko. Kailangan merong reconciliation and surrender. Surrender. Sabi sa Isaiah 63 verse 10, ngunit sa kabila nito, sila'y naghimagsik at pinaghati nila ang kanyang banal na espiritu. At dahil doon, naging kaaway tayo ni Yahweh. Kaya, may paghihimagsik. Yan ang sabi. Sa kabila nito, sila'y naghimagsik. Sa gobyerno, kapag naghihimagsik ang mga tao, pag sila namumundok, pag sila nagre-rebelde, inaanyayahan sila ng gobyerno na magbalik loob. Yun ang ibig sabihin ng peace process. Ngunit, mangyayari lamang ang reconciliation kahit sa gobyerno kung ang mga nag-aklas at humawak ng armas ay lalapit at magbababa ng kanilang armas at manunumbalik. Kaya ang tawag sa kanila ay returnee.
Ganon din po sa Diyos. Kung tayo may naghimagsik laban sa Kanya para magkaroon ng reconciliation, dapat munang mayroong pagsuko, mayroong pagtigil ng paghihimagsik at pagpapasakop sa Kanyang paghahari. Pagsuko, pagpapasakop, at pagbaba ng armas. Ang lahat ng klase ng pagsuway ay tinatawag ng Diyos na paghihimagsik. Ang lahat ng pagsuway ay tinatawag ng Diyos na paghihimagsik. Hanggat hindi tayo nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, tayo mga rebelde sa Diyos. Hindi ba yun ang tamang kahulugan nun? Kapag tumanggi kang magpasakop, ikaw ay naghihimagsik. At hanggat di ka nagpapasakop, hindi mo mararanasan ang kapayapaan. Kailangan munang maranasan yung peace with God para maranasan yung peace of God. Kailangan munang makipagpayapa sa Diyos para maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Magkaiba yun mga kapatid. Peace with God and peace of God. Ang nakakaranas ng peace of God ay yung nakaranas ng peace with God. Isa sa tanda ng tunay na Kristiyano ay yung ang buhay niya nakasuko sa Diyos. Yan ang hindi natin mapagkakamalan kailanman. Kaya sa mga anak ng Diyos, ang sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo ang paghahari ng Diyos. Yun ang unahin mo na hanapin at sikapin pagharian ng Diyos. Ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay sa diwa ng Mateo 6:33. Ang isang Kristiyano ay palaging sumusuko sa Diyos at palaging hinahanap ang paghahari ng Diyos sa Kanya. Hinahanap mo ba ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay? At anumang bahagi ng iyong buhay na naghihimagsik laban sa Diyos ay handa mong isuko sa Kanya. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Sa sandaling isuko mo ang iyong buhay kay Jesus, magkakaroon ka ng kapayapaan. Huwag na tayong magpatuloy sa ating paglaban sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na alam nating kinamumuhian niya. Sa tuwing lumalabag tayo sa maliwanag na kalooban ng Diyos, tayo naghihimagsik sa Kanya. Tumigil na tayo sa ating paghihimagsik at tayo magpasakop sa Diyos at mararanasan natin ang kapayapaan. Maikli ang pantatlo kong punto. Ano nga ang unang dalawa para matamo ang kapayapaan? Reconciled with God. Then, surrender to God. Pantatlo, sabi dito, sa John 14:27, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Dito naman ang kapayapaan ay isang bagay na darating sa iyo at ibibigay sa iyo ng Diyos. Isang bagay na sabi ni Jesus, tanggapin mo. Iniiwan ko sa iyo. Meron pong makalangit na kapayapaan na ibinibigay ng Diyos. Kung minsan ay nawawalan tayo ng kapayapaan, kung minsan ay nakaranas na tayo ng ganap na kapayapaan, ngunit minsan may nagnanakaw ng kapayapaan natin, ngunit pwede tayong muling humingi ng kapayapaan ng Diyos. At kapag ibinigay na sa atin yung kapayapaan yon, yun din kapayapaan yun ang sasagupa sa lahat ng problema, ligalid, kaguluhan. Mararanasan mo pag tinanggap mo yung kapayapaan ng Diyos na sa labas ay magulo, ngunit sa isip mo'y payapa, sa puso mo'y panatag. Gusto mo bang maranasan yan? Yan ay pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na ibibigay niya ang kapayapaan at iiwanan niya ang
Alam ninyo, nung sinaunang mga Kristiyano, pag sila'y nagbabatian, sinasabi nila, ang kapayapaan ay sumainyo. Yan ay isang mahalagang pagbati na at hangarin na sana nararanasan mo at nararanasan ko ang kapayapaan. Na sa tuwing tayo magkikita ay palagi nating hinahangad at idinadalangin. Ang kapayapaan ay sumaiyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaakin. Isang bagay na mananaog mula sa langit kung tayo'y pinaghaharian ni Jesus. Yan ang peace of God. Peace with God equals peace of God. Ang mga nakaranas magsisi at sumampalataya ang tatanggap ng kapayapaan ng Diyos. Sa Galatia ay sinabi ni Jesus na ang kapayapaan ay bunga ng pananahanan ng Espiritu Santo. Kapag sa galang nananahan ang Espiritu Santo, ang kapayapaan ay bubukal na parang ilog. Amen? Kapag nananahan ang Espiritu Santo, palaging daloy ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay inilarawang parang ilog. Sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ninyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pagpapasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng pag-iisip ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus. Isipin mo, ang mga tao sa Filipos at ang mga tao noong unang panahon ay punong-puno ng pangangailangan dahil sila ay nasa gitna ng kahirapan. Ngunit sabi ni Pablo, iingatan kayo ng kapayapaan ng Diyos. Yun ang mag-iingat sa inyong puso at isip. Doon tayo humuhugot ng kapanatagan. Kaya, kuminsan hindi tayo maunawaan. Ang mga tunay na Kristiyano hindi maunawaan kung bakit nararanasan nila ang kapayapaan, gayong puno ng ligalig ang kanilang kapaligiran. Bakit hindi sila nayayanig? Yun ay ibang klaseng kapayapaan. Yun ay kapayapaan ng Diyos. Yun ay kapayapaan galing sa langit. Yun ay hindi likha ng tao. Yun ay bigay ng Diyos. Yun ay regalo ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Yung kapayapaan ng Diyos ang magtatawid sa atin sa lahat ng pagkabalisa. Sasagupain natin ang unos-oo, ngunit mangingibabaw ang kapayapaan. Nasa nakakatakot na sitwasyon, nasa panganib, nasa pag-uusig, ngunit iingatan tayo ng kapayapaan ng Diyos. At pwede mo nang masabi katulad ni David, wala akong katatakutang anuman. Darating ka sa punto ng iyong buhay na wala kang katatakutang anuman. Panatag ka, walang pwedeng sumindak sa iyo. Iingatan ka ng kapayapaan ng Diyos. May pagkakataong mawawala ang kapayapaan, huwag kang maligalig. Palagi mong hilingin sa Diyos na ibigay sa inyo ang kanyang kapayapaan. Sabi ni Jesus, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos. May mga pangyayaring umuubos ng ating kapayapaan. Hayaan mong palitan ng Diyos ang nawala mong kapayapaan. Sabi sa Efeso 2:14, for He Himself is our peace. Si Jesus mismo ang ating kapayapaan. Paano hindi ka makakaranas ng kapayapaan kung si Jesus ang iyong kapayapaan at siya'y nasa iyo at hindi kanya iniiwanan? Sa Galatia 6:22, subalit ang bunga ng Espiritu'y pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Palaging merong di mauubos na kapayapaan.
Kung ang mga tao nakakaranas ng kapayapaan ng Diyos, mamamangha ang sanlibutan kung saan sila humuhugot ng ganong kapayapaan. Sa aking pagtatapos, sa ibang manuscript ng sinaunang kasulatan, ang translation ay ganito: Peace among men of goodwill. Peace among men of goodwill. Kapayapaan sa mga taong mabuti ang kalooban. Alam mo ba ninyo na kaya nawawala din ang ating kapayapaan? Ay dahil wala tayong mabuting kalooban. Alisin natin ang galit. Alisin natin ang inggit. Alisin natin ang paghihinala. At mananatili ang ating kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay para sa mga taong maganda ang kalooban. Panghuli, maliwanag sa ating pag-aaral na wala tayong kakayanang lumikha ng kapayapaan. We cannot produce nor generate ng kapayapaan. We cannot produce peace. Ang Diyos lamang ang makalilikha ng kapayapaan. At nararanasan ng tao ang kapayapaan kapag nasumpungan niya ang Diyos at natutunan niyang magsisi at sumampalataya at sumuko sa Kanya. Sabi ni Isaias, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Bumabasa ako sa ang Biblia. He will keep you in perfect peace. Ano ang pangako ng Diyos? Isang perfect peace. Makakaranas daw ng kapayapaan, ng tunay na kapayapaan, ng ganap na kapayapaan, yung mga tao, ang pag-iisip ay sumasa Diyos at ang kanilang puso'y tumitiwala sa Diyos. God will keep you in perfect peace. Di ka matitinag ng anuman. Tayo'y dinaya ng dyablo sa paniniwalang may kapayapaan sa kamatayan. Kaya sinusulatan ang lapida ng capital letter R.I.P. Rest in peace. Mga kapatid, kung ang katapusan ng lahat ay ang libingan, totoo yun. Kung ang katapusan ng lahat ay ang libingan, totoo yun. Kung ang lahat sa buhay ng tao ay nagtatapos sa kamatayan at sa libingan, totoo yun. Totoo naman. Matahimik doon. Matahimik sa libingan. Kung minsan nga lang may nakakatakot ang katahimikan yun. Ngunit, kung naniniwala tayo sa impyerno, walang katahimikan ang mga taong namatay na natungo roon. Sa impyerno, walang rest at wala ding peace. Di ba yun ang gusto natin? Rest in peace. Kung sa langit ka, wow! So much rest and peace. Kaya, sinasabi ng iba, may he rest in peace. Kung ito'y isang wish, kung ito'y wish ko lang, may he rest in peace, okay yun. Kasi it's just a wish. May he rest in peace. Pero sinasabi ng Biblia na walang kapayapaan sa masama. Walang kapayapaan sa masama. Ngayon man o pagkatapos ng kamatayan.
Walang kapayapaan sa masama. Ngayon at sa pakatapos, meron lamang isang pamamaraan para maranasan ang perfect peace of God. Ngayon at bukas, makipagkasundo sa Diyos. Isuko mo ang iyong buhay sa Diyos. Surrender your life to Jesus. Repent of your sins. Talikuran mo ang iyong kasalanan at lumapit ka sa Diyos na may pagsisisi at may pananalig. At paniwalaan mo ang krus ay sapat para iligtas ka. Mga kapatid, huwag natin palalagpasin ito. Sinusigurado ko sa inyo na kung tunay tayong magsisisi at magsusuko ng ating buhay sa Kanya, hindi lamang ang Paskong darating ang pinakamasaya sa lahat, kundi ang pinakamapayapa sa lahat. Pagod ka na ba? Sabi ni Jesus, "Come unto me, all you who are heavily laden, and I will give you rest." Kayong mga nangabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo aking papagpapahingahin. Mga kapatid, kung merong pinakamabigat na pasanin sa buhay na ito, ay walang iba kundi ang bigat ng kasalanan. Bakit hindi mo ibaba sa paanan ni Jesus ang mabigat na pasanin niyan at isuko mo ang iyong buhay at kasalanan sa Kanya? Sasabihin niya sa iyo, "Go in peace." Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na suriin ang iyong kaugnayan sa Kanya. At kung gusto mong akayin kita sa panalangin, ang pagsusuko ng buhay, maaari mong gawin yan sa iyong kinalalagyan ngayon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, Ikaw na prinsipe ng kapayapaan, ang sumasa gitna namin at nasa tabi ng sino mang nakikinig ngayon. Kung ang sino may nakakita ng kanyang pangangailangan, idinadalangin ko, Panginoong Jesus, na siya'y lapitan mo sa oras na ito at akayin siya na magpakumbaba, magsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan at kilalanin ka bilang tanging pag-asa, tanging kaligtasan, tanging kapayapaan ng Diyos. Idinadalangin kong ang lahat ng mga nakarinig nito'y nakakasumpong ng kapayapaan ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.